Malacanang na magiging matagumpay ang pagdaraos ng APEC Leaders Summit sa Pilipinas sa darating na Nobyembre. Umaasa ang Malacanang na ito upang higit pang maisulong ang paglago ng ekonomiya ng ating bansa. Bahagi po ito nung serye ng mga sunod-sunod na pagpupulong ng mga senior officials na hahantong sa APEC Leaders Summit sa Nobyembre. Yung partikular na binanggit mo, Ray, ay yung senior officials meeting na idarao sa Cebu. At ayon sa DFA, ito ay tatalakay sa mga issue ng trade and investment services, counter-terrorism, automotive and chemical regulation, mining, illegal logging, intellectual property, customs procedures, standards and conformance, anti-corruption, electronic commerce, health and life sciences, disability issues, business mobility and market access. At bukod pa riyan, magkakaroon din ng mga serye ng exhibition, workshop at special events. Kabilang din yung ang 5th high-level meeting on health and economy at isang symposium sa urbanization. Ang binanggit po natin ay nakatakda pang maganap sa susunod na buwan, September 5 to 6 sa Cebu. At pagkatapos naman nun, yung magkakaroon naman ng APEC Structural Reform Ministerial Meeting, September 7 to 8 naman. At tampok naman dyan yung mga Academic Development Ministers at ang pagpupulong ay pamumunuan ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan at ang layunin nila ay to build greater capacity for growth in Asia-Pacific markets. Meron po silang focus sa 5 taong inisyatiba ng pagpapahusay ng ease of doing business, yung para po mga kalakal at negosyo sa iba't ibang ASEAN countries. Meron din pong ulat, no? Hinggil naman sa magaganap sa linggong ito na August 10 to 12 naman ay yung hinggil sa science and technology. Ang tawag po sa pagpupulong ay Policy Partnerships on Science, Technology and Innovation. Ito po ay isang APEC working group. Ang mamumuno naman po sa pagpupulong na ito ay ang DOST at ang CHED, ang Commission on Higher Education. So yan po ang mga tinututukan natin ng mga kaganapan hinggil sa APEC. Bahagi lang po yan ng serye ng pagpupulong na hahantong sa APEC Leaders Summit sa Nobyembre ng taong ito.